I will pick a native fruit called tabo from Palawan. Tabo? Very personal kasi itong question na to. So ito for me, isa sa pinakamasarap for me na prutas na hindi natitikman ng, have you tried tabo? Tabo? Opo. Tabo is a native fruit po na ganito kalaki, bilog na bilog. Tapos yung lasa niya, pag binuksan mo, sobrang malaking edible portion, kulay puti. As lasa niya mangosteen plus santol. Matamis na may konting asin pero sobrang sarap. Iba siya sa ibang prutas. Hindi siya kilala outside Palawan. And even some of Palaweños, they don't know na nag-exist po yung tabo. Bakit yung mga ganyan, sabi mo nga napakasarap at nandito naman sa Pilipinas, bakit hindi sila available sa palengke, sa grocery? Yes. Bakit hindi sila kilala in the first place? Majority kasi like yung ating mga products, ito yung tinatawag natin underutilized. Or minsan hindi natin nakukultivate. Siguro maraming factors, isa na yung factor yung lack of knowledge. Wala tayong emphasis talaga sa education system natin, Sir Howie, kung ano yung ating sariling pagkain. I can't even remember kung na in-explain sa akin yung ng mga guro ko kung ano yung native, endemic, and introduced na mga pagkain. And we don't even explore our Philippine cuisine or Philippine heritage food in our curriculum. So that's one. Walang emphasis talaga. And then there are some na, for example, nababawasan yung habitat nila. Kaya parer ng parer, mas lalong umiliit yung chance na makarating sila sa ating mga merkado. For example, mga gulay, prutas. Iba pa yun sa mga artisanal na mga produkto, na mga processed products. Kasi wala masyadong bumibili. Walang sumusuporta. Hanggang doon lang sa paligid nila. Kung baga walang demand. Kaya marami ding mga artisanal or processed products sa tradisyonal, humihinto na silang gumawa. Mga maraming generations na tinuloy nila ito, biglang titigil nila to because nahihirapan sila. Because hindi lang lack of support, climate change, competition to mass produce products, sobrang dami pong problems ang kinakaharap ng food heritage.